Hala 'Di ka. ba? Oh. So dito naman tayo mga kababayan. At pag-usapan naman natin itong usapan po sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, mga ka-GP Nastic. Dahil ang Malacanang po, inaantay natin na magsalita hinggil sa bagay na ito, ay ngayon po mga kababayan, ay nagsalita na itong si Attorney Claire Castro at binoljak po mga kababayan itong si Bobo Tiglao. Hala ka. Oh, pakinggan po natin mga kababayan. Hi, Yusek. Good afternoon po. Mm-mm. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel Wow, further comprehensive speculation. report. Nakakalungkot Amy. dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Oo. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira Mm-mm. ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Mm-mm. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage Mm. ni Boom. FL o ni First Lady ng Okay. unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, Oo. hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista Mm-mm. ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Bakit? Kahit kayo po mismo Mm-mm. ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Okay. Hinto muna tayo dyan, mga kababayan. Yung parte daw na yon na idinagdag lamang ay ito. Tingnan natin ha. Ito yon. Ayan. Ito yung part na sinasabi ni Attorney Claire Castro, mga ka-GP Natics. Ayan. Yung pink na yan, yun sa baba. Dito po. Ito. At kung titingnan ninyo naman, talagang mga kababayan, meron talaga, halatang halatado, na ito ay ginawan talaga nila ng paraan. Kita nyo ha? Pagmasdan yung maigi, yung black portion, mga ka-GP Natics, dito, ito. Ito, yung portion na to, tama ba? Nakikita nyo ba? Wait lang. Ito. Itong part na to, yung ginuhitan ko, yung biniliugan ko pala, ewan ko alam kung bilog ba yan, nakikita nyo dyan. Ang hirap kasi. Ayan, itong part na to sa ibaba ay sinasabi dito na idinagdag lang daw, di umano mga kababayan, ng itong sila Bobby Tiglao. Biruin mo, ang pinanggalingan po ng kanilang sinasabi, mga kababayan, na may kinalaman daw at part ng entourage ni FL Lisa, itong si Paulo Tantoco, ay nanggaling lamang sa Viber. Diba? Sa Viber lamang. Hala ka. O, yan ang kanilang basehan. Biruin nyo, isa kang journalist, alam mo may code of ethics kayo, dapat yan ay sinisiyasat bago po yan i-release, kailangan ito ay nasiyasat muna, dumaan sa quality control, 'di ba? Tawag dito, dumaan ito sa mabusising pagsisiyasat. Pero dito wala, talagang mapanira lang sila, ay magbibigay ng statement ang mga lokong ito. Kahit fake news.
nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word "Miro," yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. Tapos sabi ni Harry Roque, mga kababayan, mukha naman yung dalawa na yon ay magkasama sa isang hotel room. Mga kababayan, pwede ba yon, mga ka-Gpnatics, First Lady, tapos itong si Paulo Tantoco, magkasama sila sa isang hotel room? Isipin nyo ha, out of delikadesa, mga kababayan. Can anyone confirm? Kapag halimbawa kayo, ikaw may asawang tao, First Lady ka, diba? Unang ginang, mga kababayan, sasama ka sa isang hotel room, nakasama mo ay ibang lalaki na hindi mo naman kapamilya. Mga kababayan, sige nga, isipin nyo po, doon pa lang, sablay na. Ay halatato na sinabi ko nga sa inyo kanina, na inattach lang talaga nito, itong yung nasa ilalim ng pink na yan, sa pamamagitan po netong makikita ninyo yung larawan, meron pong itim-itim. Kumbaga yan yung parang inilatag lang na ganon para i-attach na halatang halata na para mapalabas nila nakasama, mga kababayan, sa hotel room ni Paulo Tantoco nung nakita itong patay na nandun din daw si First Lady. Ayos! Mga kababayan, ang galing talaga gumawa. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating makita, maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. Alam ko na yung susunod na palalabasin nila dyan, mga kababayan. Yung sinasabi ni Attorney Claire na nasa video, at yung nasa picture na yan, mga kababayan, AI. Yan ang sasabihin nila dyan, AI yan. Ang totoong butod, nandun kasama ni Tantoco doon na gumagamit ng coke. Yan ang palalabasin. Dahil sumagot si Attorney Claire Castro, mga kababayan, sasabihin nila wala, AI yan. Ang ganda niyan Tapos yung si Lisa Butod, pangit. Ganyan ang palalabasin ng mga hinayupak na yan. Dito pa lang, boljak na kayo May record ng video. Paano nyo masasabi? Mga kababayan, ito ay may oras. Kung anong oras natapos. Nagsimula at natapos. Itong pagkamatay ni Tantoco, mga kababayan, ay pumapasok doon sa oras na mayroong konsyerto. Paano yan? Secretary Cristina Frasco. Dating ko lang March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity?
Kaya po yan ay dinagdag lamang. Ayan ha. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Ayan, mga ka-GP Natics, tama naman si Mamona Nasus dito. Mga ka-GP Natics, alam nyo may kasalanan din kasi dito ang Malacanang eh. Sobra silang, eto ha, again, mga kababayan, si Mike Abe nagsalita na rito. Sa totoo lang, dapat ito dati di ko na matandaan pero alam ko time ni Gerapil. Time ni Gerapil, mga kababayan, naglabas sila ng pondo para sa kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero ang alam ko talaga dati, naglabas sila ng pondo para sa mga sasagot po sa mga fake news peddlers. Totoo yan. Naglabas ang PCO ng pondo para sumagot sa fake news peddlers. Mga kababayan. Pero walang nangyari doon. Kasi parang hindi ko naman nakikita yung mga sumasagot. Kahit mismong PCO, hindi rin sila sumasagot. Hindi sila nagbabato, mga kababayan, ng mga articles para ma-debunk yung mga fake news. Siyempre, as time goes by, nagpalit ng liderato dyan sa PCO. Mga kababayan, ang kakulangan talaga nila, di ba? Nagkaroon lang ng pagkakataon na may sumasagot nung panahon na ni Atty. Claire. Nung naupo na sila Atty. Claire at itong si Jay Ruiz. Pero, nung mga nakaraan, bago pa si Atty. Claire Castro, mga kababayan, ay talagang ang kanila pong paninindigan ay ganire. Kasi kami nila Mami Peng, lalo si Mami Peng, makulit yan. Sinasabi nila na, sagutin ninyo yung fake news. Bakit ayaw niyong sagutin? Ang sagot sa kanya, ang reply sa kanya, ang response sa kanya, fake news nga eh. Bakit namin sasagutin? Diba pag walang katotohanan, manahimik na lang. Kasi wala naman silang mapatunayan. The burden of proof, doon sa mga nagbibintang. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, tama yung banggit ni JDB dito. Tama yung kanyang sagot na sabihin mo nga sa PCO, na panoorin yung vlog ko, sabi ni JDB. Dito, sa particular na ito, sa insidenteng ito, hindi uso yung the burden of proof nasa kamay na nag-aakusa. Dito, kapag hindi ka sumagot, mga kababayan, sa fake news, lumalabas na yung fake news na yan dahil hindi ka sumagot, yan ay silence means yes. Kaya dapat, habang maaga, kapag may pinakalat na fake news, ang mga DDS, dapat sumagot agad ang Malacanang. Bakit kanyo? Para ihinto yung sunog. Para ihinto, mga kababayan, yung usok. Kapag kasi, pinabayaan mo sila, what really matters, yung pag-iisip ng mga kababayan natin, dahil walang sumasagot ay totoo nga siguro. Kasi ayaw nilang sumagot eh. Ayaw nilang mapahiya. Yun ang nangyari dito, mga kababayan. Pinabayaan nila ng pinabayaan itong mga ito na magsalita ng mga fake news. Kaya po, ang hirap ng sunugin. 'Di ba? Huli na. Anong sabi ni Mike Abe kanina? Mga kababayan, sa totoo lang, ang hirap ipagtanggol ni PBBM. Bakit kanyo? Ito yung banggit, mga kababayan, ni paparinig ko lang para lahat po tayo, mga ka-GP Natics. Sorry. Para hindi sa akin manggaling. Baka mamaya, maiba ko ng pagkakasabi. Sabihin nyo, sinisiraan mo si PBBM Anti-BBM ka na. Patay tayo dyan. Mga kababayan, ito paparinig ko sa inyo. Mismo nang galing kay Mike Abe. Para maliwanag. Baka kasi iba yung dating sa akin pag ako nagpaliwanag nito. Tatagal, mahirap na kliyente si Pangulong Marcos kasi matipid, kasi kuripot. Pero ulitin ko, baka akala nyo binabanata kong Pangulo.
Ako naman, natutuwa ako sa kanyang ginagawa kasi nakakatipid tayo. Dahil pera ng bayan yan eh. Di katulad ng mga nakaraang gobyerno, lustay, kaliwat kanan, gastos dito, kaliwat kanan, nakapero lang marami. Kasi information dissemination ang ginagawa nila. Kaya magaganda yung publicity. Kahit palpak ang presidente, ang ganda naglalaba sa mga balita. Hindi naman hubayad yun eh. Yung pakikisama, magpakapi ka, magpalans ka, magpa-dinner ka, kung ano man ang meron na habang nagsasalita ka at nag-organize ka na kung paano yung dissemination ng information ng Office of the President, hindi gastos yun, trabaho yun. Pero ayaw nila. Lagi, alam mo, ang ginagawa lang ng Malacanang ay yung press conference araw-araw. Ni wala nga pakapiyan kahit ano, yung mga Malacanang reporter, sarili pang gastos yan. Yung almusal nila, kape nila, tanghalian nila, sariling gastos nila yan. Araw-araw, press conference ni Claire Castro, yun lang ang ginagawa nila. Ayan, nagkaroon na kayo ng idea. Ha? Ang dami ko nasabi today ngayon, ng mga sekreto, pero inamin ko na. Nagpakatotoo na ako. Oo. Yan ay justification ko, ginajustify ko lang, na walang pakialam ang gobyernong ito sa mga media. Wala rin pakialam ang gobyernong ito sa social media, lalo na sa mga kumakampi sa kanila. Utang na loob pa ng mga kami. Utang na loob pa natin dahil tinutulungan natin siya. Utang na loob pa ng mga media dahil tinutulungan ng gobyerno. Yan ang style ng Marcos administration. Sobrang bait, sobrang kuripot, sobrang tipid. Kaya siya nakakawindang-windang. Kaya walang tumatagal. 5 na eh. Isipin mo, 3 taon pa lang, 5 na yung naging press secretary, Presidential Communication Office. Angeles, Garapil, di ba? Chavez, si Ruiz. Ito ngayon si Dave. Ito si Dave, hindi rin tatagal ito sa akin tingin. Pag hindi gumastos sa Malacanang, anong gagawin niya? Puro salamat, puro tiway, pakapalan ng mukha. Nagbigay ka ng gusto mong lumakas yung information dissemination, tapos wala ka man lang pang gasolina, wala ka man lang pang kape. Sino gagawa nun? Yan ang totoo, baka hindi nyo alam. Kaya yung mga saradong isip, puro bintang, ayan, pag hindi pa nyo naintindihan, bobo talaga kayo. Okay, mga kababayan, paliwanag natin yan. Bakit ba natalo yung alyansa, mga ka-GP Natics? Ang alyansa, masasabi natin, malakas. Malakas yung grupo ng alyansa nung 2025 midterm election. Ang problema kasi, mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung sinasabi ni Mike Abby dito, sa sobrang tipid ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi sila marunong mag-alaga kagaya po ng Duterte. Sorry ha, pero eto yung nakita ko. Marami akong mga nakausap na nanggaling sa previous admin na mga vloggers. Kagaya nila Kaki Raki, napangalanan. At yung iba pa, sorry, nagpangalan ako. Pero marami pa akong mga nakausap. Sinasabi nila, na lahat mga kababayan, kahit yung mga nagtrabaho po sa admin ni Duterte, magaling daw talaga mag-alaga si Duterte ng mga vloggers ng media. Mga kababayan, talagang may pakape. Talagang inaalagaan nila ito mga to. Kaya masisipag na mag-control at talaga naman masasabi natin, kahit fake news, mga kababayan, o marami ng mali, si Duterte sa kanyang mga statement nagagawan ng paraan kasi masisipag yung mga humaharang kagaya po ng mga vloggers nila, kagaya ng media. Kumbaga dito, sa part na to, ang sa akin, okay ako agree kay Mike Abe. Kung gusto mo, mga kababayan, na yung tao ay ganahan, di ba, wag ka magkuripot. Kailangan makisama ka sa kanila. Kailangan itong mga tao na ito, bigyan mo ng panggasolina. Dahil sabi ni Mike Abe, hindi naman yan bayad. Diba? Ang Duterte, mga kababayan, nung nakaraang administrasyon, grabe po, yung nalaman namin na pinakawalang pera sa mga vloggers. Nalaman namin, mga kababayan, na marami silang talagang inilabas na pera para sa eleksyon. Diba? Talagang gumapang ang pera, mga kababayan, para ipagtanggol, para i-promote yung mga Duterte noong nakaraang administrasyon. Pero dito, nagtiwala sila masyado ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na malakas ang alyansa. Pero ano ang lakas ng alyansa
kung malaki naman ang pera ng ilalabas ng iyong kakumpetensya. Di ba? Yun ang sinasabi ko, mga kababayan. Walang mas malakas pa doon sa pera. Bakit? Kaya natalo ang alyansa, lumakad ang pera noong eleksyon. Kaya yung mga tao ng alyansa, imbis na nangunguna, napunta. Mga kababayan, bumaliktad ang resulta. Totoo yan. Di ba? Last day nga ng bago maghalalan eh. O mismo nung halalan na, nagulat tayo si Amy Marcos. Wala naman yan, mga kababayan. Di ba? Wala yan doon sa Magic 12 pero nakapasok. Si Marcoleta, wala sa Magic 12 pero nakapasok. Ang gusto nating sabihin, sana, mga kababayan, yung mga maliliit, kasi hindi nila naisip eh, yung mga vloggers ang nagpanalo, di ba, inaamin naman nila, kahit si PBBM, sinabi niya, ang nagpanalo sa kanya noong 2022 election, eh yung mga vloggers. Kasi mga kababayan, yung mga vloggers ang nag-ingay para sa kanya. Yung mga vloggers ang, kumbaga, sumasagot sa mga issue para ipagtanggol siya. Despite the fact nung halalan 2022, wala po talagang pera, mga kababayan. Kaya lang, syempre, masasabi natin, nakaupo na siya ngayon, ang labanan dito, hindi lang basta malakas ka, hindi lang basta magaling ka, kailangan maalagaan mo rin yung mga tao mo. Kailangan wag ka din magkuripot. Yun ang sinasabi ni Mike Abe. Para itong mga taong ito ay ganahan. Paano mo nga naman daw mapapaandar ang isang kotse kung wala man lang gasolina? 'Di ba? Oh, sabi ni Lace Classic, patulos lang po PBBM sa matuwid na daan. Ano pong ibig sabihin nyo nun? No weapon form against PBBM and shall prosper. Oh, sorry, pero saan galing ang pinambayad sa vloggers? Baka nakaw yun, sabi ni Elaine. Eh, hindi na po natin alam kung saan nanggaling yun. Pero, yan naman ay evidently happened, mga kababayan. Binanggit din po yan ni Duterte during 2016 na siya po ay naglaan ng 10 million pesos para po sa kanyang mga trolls. Diba? Dito naman ang inihingi ni Mike Abe, ang sinasabi natin, tapatan lang na kahit ng konti para ganahan yung mga tao. Huwag lang tayong magkuripot. Dapat maglaan din tayo ng pondo kagaya po nung time ni Gerapil. Kaya lang nung time ni Gerapil, naglabas ng pondo, mga kababayan, hindi naman na-implement ng maayos. Maganda sana yung kanila pong programa na maglabas sila ng pondo para etong yung mga influencers, yung iba, matatapunan, mga kababayan, ng balita. Kasi sa amin dati, kila Mami Peng, ito si Mami Peng sa totoo lang, di ba? Siya ang talagang kumukonek sa Malacanang. Ang inihingi lang namin, mga kababayan, namin sabi ko namin, kasi kami nila Mami Peng, sabi namin, hindi namin kailangan ng kahit anong pondo dyan. Ang kailangan lang namin, pag may fake news, yan ang sinabi niya, kailangan namin kapag may fake news, hihingi kami sa inyo ng article, mga kababayan, na sasagot doon sa fake news. Kasi sigurado, pag nanggaling sa inyo, sigurado yung sagot. Ang problema, mga kababayan, eto mga ito, naku po, 3 linggo na yung chat ni Mami Peng para doon sa fake news na inilabas na yon, 3 linggo na sa kadadating. Minsan 1 buwan bago dumating. Minsan, mga kababayan, walang dumarating. Eh syempre kami, limited din yung oras namin, hindi kami pwedeng tumutok lang doon po sa pagharang sa fake news. Unang-una, lagi kayo nagtatanong, bakit ayaw nyong sabihin kung ano yung accomplishment ni PBBM? Bakit hindi yun ang i-content ninyo? O, sasabihin, bakit nyo ayaw labanan yung fake news na inilalabas nila? Unang-una, mga kababayan, kagaya ako, ngayon lang ako nag-content ng kay First Lady Lisa, kay Paulo Tantoco. Dahil nga, hinahanap ko pa yung sagot ng ating Malacanang. Mahirap sumagot nang wala po tayong reference. Mahirap sumagot, mga kababayan, nang wala tayong hawak na dokumento. 'Di ba? So dapat sa kanila manggaling ang initiative
mga ka-GP. Sabi ni Josephine, Tita Josephine, totoo yan. Pera-pera lang. Sabi ni Ma'am Mona Nases, Ilocano kasi Sir GP. Naku, dapat mga kababayan, presidente ni si Pangulong Bongbong Marcos, dapat kahit papano mga kababayan, diba? Makinig din siya doon sa ibang mga kasi tapatan natin. Ang sipag kasi mga kababayan, sa totoo lang, pag di natin pwedeng isang tabi eh. Ang minsan, o karamihan, madalas, ang tao sinisipag yan sa pera. Ako nga sa totoo lang masipag ako. Masipag din ako mag-content, mga kababayan, dahil may pera dito kay YouTube. Diba, pinapasahod ka, magkano? 6 digit. Isang buwan. Talaga magsisipag ka. Kaya lang mga kababayan, hindi naman ako kagaya nung iba talaga na natututukan ko mayat-maya tayo makakapag-live, mayat-maya tayo makakapag-content. Kasi ang goal ko talaga, sabi kong ganun, magpuput up talaga ako ng mga business pang iba para in case na mawala ang social media, ang YouTube, hindi na kumita. Diba? Dahil mamaya si Sara ang maupo bilang presidente. Pag tinira mo yan, baka ipaligpit ka. At least, pag dumating yung time na si Sara naging presidente, pwede na akong manahimik sa social media at meron na akong sariling negosyo. Sa pamamagitan po ng kinikita ko dito, iniipon natin, ipinuput up na natin sa mga business natin. Diba? Ganun lang. Sabi ni Ma'am Mona, true Sir GP, nakakainis din ipagtanggol kung minsan. Marami nang nadidismaya actually, mga kababayan. Kaya patuloy tayo talaga na nagtatanggol kay PBBM kasi tama naman yung kanila, 'di ba? Hindi naman umaabuso ang pangulo natin. Ang problema kasi mga kababayan, kailangan yung tulong manggaling lang din sa kanila. 'Di ba? Tinutulungan natin sila like what Abby said, tinutulungan natin sila, tulungan din nila tayo, mga kababayan, doon sa mga information. Like dito, kaya Attorney Claire Castro, mga kababayan. 'Di ba? Ito ay malaking tulong to debunk the allegation ng mga DDS. Kasi kung wala itong mga ito at hindi sila maagap, mga kababayan, wala, nabubugbog na tayo. 'Di ba? Hindi ko na nga lang pinapansin, mayroong mag-chat diyan, mayroong magko-comment, si Lisa nyo bangag, eto na. Makukulong etong si Lisa. Gag, mga kababayan,